Mabel, tingnan mo ito. Ito na ang simula ng pangarap natin para sa anak natin. Konting pirma na lang, magiging atin na itong truck na mag-aangat sa buhay natin mula sa hirap. Iyan ang mga salitang narinig ko mula kay Rodel habang buong gulat niya akong binuhat at inikot sa gitna ng maliit naming sala rito sa Cavite. Ang kanyang tawa ay tila musika, at ang kanyang mga yakap ay puno ng init na nagparamdam sa akin na ako na ang pinakamaswerteng babae sa mundo. 7 buwan na ang tinitiyaw ng tiyan ko, at sa bawat sipa ng batang nasa loob, kasabay nito ang pag-asa na sa wakas. Hindi na ako kailangang magpuyat sa pananahin ng mga basahan at uniforme para lang makatulon sa mga utang. Seryoso ka ba, Rodel? Maabot na ba talaga natin? Tanong ko habang hinahabol ang hininga. Ang aking kamay ay nakapatong sa kanyang balikat na basa pa ng pawis mula sa buong araw na pagbiyahe. Oo, Mabel. Magtiwala ka lang sa akin, trust me, mahal. Practical lang tayo. Pero bago ang lahat, kailangan ko ang pirma mo rito sa mga documents para sa tax at permit. Alam mo naman, kailangan malinis ang papel para walang aberya. Inabot niya sa akin ang isang tumpok na mga papel. Dahil sa sobrang kaba at tuwa, at dahil na rin sa sobrang pagtitiwala sa lalaking nangakong mamahalin ako habang buhay, kinuha ko ang ballpen. Hindi ko na binasa ang bawat pahina. Ang nakita ko lang ay ang masayang mukha ng asawa ko. Pinirmahan ko ang bawat linyang itinuro niya. Bawat hagod ng tinta sa papel ay tila selyo ng aming magandang kinabukasan. Ngunit ang liwanag na pag-asang yon ay biglang naglaho nang pumasok si Rodel sa banyo para maligo. Naiwan ang kanyang cellphone sa ibabaw ng aking makina. Isang notification ang lumitaw. Isang mensahe mula sa pangalang Danica. Love, napapirma mo na ba ang asawa mong tupa? I can't wait to sell that property. Kapag nakuha na natin ang pera mula sa warehouse developer, iiwan mo na ang mabigat na garter na yan, di ba? Sabik na akong makasama ka sa Manila. Lanigas ang buong katawan ko. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo at tanging ang mabilis na tibok ng puso ko ang naririnig ko. Parang may kung anong malaking bato ang bumagsak sa dibdib ko na naging sanhi ng hirap sa paghinga. Ang mga kamay kong kanina lang ay masayang pumipirma. Na yon ay nanginginig ng hindi ko mapigilan. Diyos ko po, anong ibig sabihin nito? Dahan-dahan kong kinuha ang cellphone. Binuksan ko ang gallery. Doon, bumungad sa akin ang mga larawan ni Rodel at mang isang babaeng napakaganda, naka-office attire at may hawak na wine glass. Magkayakap sila, magkahalik. Sa isang larawan, may caption na, "Soon this land will be ours, and she will be out of the picture." Land? Ang lupang minana ko sa tatay ko? Ang tanging yaman na itinitira ko para sa anak ko? Naramdaman ko ang mainit na luhang pumatak sa screen ng cellphone, pero walang tunog na lumalabas sa bibig ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong durugin ang makinang nasa harap ko. Pero ang tanging nagawa ko ay ang mapahawak sa aking tiyan. Sumipa ang sanggol sa loob. Ramdam ko ang sakit, hindi lang sa puso kundi sa buong pagkatao ko. Ang bawat pangako ni Rodel, ang bawat "mahal kita", ang bawat haplos niya sa tiyan ko, lahat pala yon ay bahagi lang ng isang malaking dula-dulaan. Ako ang nagpuyat para makabayad siya sa down payment ng truck. Ako ang nagtiis sa hirap para lang suportahan ang mga ambisyon niya. Pero sa likod ng lahat ng yon, pinaplano na pala nilang nakawin ang huling proteksyong mayroon ako. Narinig ko ang pagbukas ng pinto ng banyo. Mabilis kong ibinalik ang cellphone sa ibabaw ng makina at pinunasan ang aking mga mata. Hindi ko pwedeng ipakita na alam ko na. Hindi ngayon. Mabel? Bakit parang namumutla ka? Tanong ni Rodel habang nagpapatuyo ng buhok. Ang boses niya ay kasing lambing pa rin ng kanina, pero ngayon, bawat salita niya ay tila lason sa pandinig ko. Wala, biglang humilo lang ako. Baka dahil sa pagbubuntis? Pilit kong sagot, ang aking boses ay gumaralgal pero pinigilan kong mabasag. Magpahinga ka muna. O kaya ituloy mo na muna yung tinatahi mong uniforme para sa mga bata sa barangay. Kailangan natin ng extra cash para sa party ni nanay bukas, di ba? Sabi niya habang nakangiti,
bago siya lumabas para bumili ng sigarilyo. Pagkalis na pagkalis niya, mabilis akong kumilos. Hindi ako pwedeng maging biktima na lang. Binuksan ko ang lumang kahon ng aking mga kagamitan sa pananahi. Sa ilalim ng mga tela at sinulid, naroon ang orihinal na kopya ng titulo ng lupa na palaging itinatago ko. Kinuha ko rin ang mga papel na kapipirma ko lang na iniwan niya sa lamesa at mabilis kong kinuhanan ng litra to gamit ang sarili kong lumang cellphone. Napansin ko ang isang dokumento sa ilalim ng tumpok. Hindi ito tungkol sa tax. Deed of absolute sale ang nakasulat. Ipinadbili ko na pala ang lupa ko sa kanya sa halagang piso. Ang sakit ay napalitan ng isang matinding poot. Isang galit na hindi ko akalaing kaya kong maramdaman. Rodel, akala mo ba ay ganun-ganun mo na lang akong maloloko? Ina lang ako, pero hindi ako tanga. Sa gitna na kadiliman ng gabi, habang naririnig ko ang huni ng mga kuliglig sa labas ng aming barong-barong, isang desisyon ang nabuo sa isip ko. Kinuha ko ang aking gunting, ang gunting na ginagamit ko sa pagbuo ng mga damit, at mahigpit ko itong hinawakan. Hindi para manakit ng tao, kundi para putulin ang tanikala ng pandilinlang na ito. Tinawagan ko ang nag-iisang tao na alam kong makakatulong sa akin sa Dasmariñas. Tita, kailangan ko pong umalis dito. Ngayon na. Ngunit bago pa ako makatayo, narinig ko ang sasakyan ni Rodel na pumarada sa tapat. At kasunod nito ang boses ng aking biyenan na si Nanay Isabel mula sa labas, sumisigaw at tila galit na galit. Mabel? Lumabas ka riyan! Ikaw na babaeng makate ang laman? Akala mo ba hindi namin alam ang ginagawa mo sa likod ng anak ko? Ang bitag ay nagsimula ng magsara. Padre de pamilya? Mapagmahal na asawa? Lahat ng iyon ay naglaho na parang usok sa isang iglap. Pilit kong itinago ang cellphone sa ilalim ng tela habang marahas na bumukas ang pinto. Pumasok si Nanay Isabel, kasunod si Rodel na ngayon ay may dala ng plastik ng beer at sa likuran nila ang babaeng nasa litrato. Si Danica. Suot niya ang isang pulang dress na tila nanunukso habang ang mga kapitbahay ay nagsisimula na mag-umpisa sa labas ng aming bakod. Nanay, anong nangyayari? Bakit kayo sumisigaw? Sinubukan kong tumayo, hawak ang aking mabigat na tiyan. Ang kaba sa dibdib ko ay parang isang tambol na mabilis ang paghampas. Huwag mo ako mananay-nanay Mabel, akala mo ba maitatago mo ang baho mo? Sigaw ni Nanay Isabel. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. Ang kanyang daliri ay nakaturon ng malapit sa mukha ko. Rodel, ipakita mo! Ipakita mo sa lahat kung anong klaseng asawa itong kinuha mo. Inilabas ni Rodel ang kanyang cellphone. Humagulgol siya, isang peking iyak na nagpakulo sa dugo ko. Mabel? Bakit? Bakit mo nagawa ito sa akin? Akala ko ba para sa atin itong ginagawa ko? Pero habang nagpapagod ako sa kalsada, nakikipagtalik ka sa thresher operator na yan? Ipinakita nila ang mga litrato. Kuha yon sa likod ng talyer. Nandoon ako, oo, dahil ipinaayos ko ang makina ko kay Mang Carding. Pero sa anggulo ng kuha, tila nakasandal ako sa kanya at hinahawakan niya ang aking mukha. Isang malaking kasinungalingan. Hindi totoo yan! Rodel, alam mong sira ang makina ko kaya ako nandoon. Ang boses ko ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa labis na pambabalasubas sa aking danggal. Sinong? Alin? Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisingi ko. Nanlabo ang paningin ko at napaatras ako sa gilid ng aking makina. Si Nanay Isabel ang sumampal sa akin. Kaya pala ayaw mong ibigay ang titulo ng lupa sa asawa mo dahil balak mo itong itanan sa lalaki mo. Kapal na mukha mo. Narito ang bisita. Narito ang mga kapitbahay para sa birthday ko, pero siningit mo pa ang kalandian mo. Tumingin ako kay Rodel. Inaasahan ko may kahit konting awa sa mga mata niya, pero wala. Nakita ko ang isang mabilis na palitan ng tingin nila ni Danica. Doon ko napatunayan, set up ang lahat. Ginamit nila ang kaarawan ni Nanay Isabel para hiyain ako at magkaroon ng dahilan para palayasin ako ng walang kahit ano. Mabel? Hiyang-hiya ako sa pamilya ko.
Hiyang-hiya ako sa mga kaibigan ko. Sabi ni Rodel, boses na tila nagdurusa pero puno ng lason. Hindi ko alam kung anak ko pa ba yang nasa sinapupunan mo? Yon ang huling hantungan ng sakit, ang pagdudahan ng sarili niyang dugo. Napahawak ako ng mahigpit sa aking tiyan. Huwag kang makinig anak, huwag kang makinig sa kanila. Hinila ako ni Nanay Isabel, palabas ng bahay. Diretso sa gitna ng kalsada kung saan nakatingin ang lahat ng kapitbahay. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na sumasaksak sa pandinig ko. Sayang, mukha pa namang mabait, sabi ng isa. Yan ang napapala ng mga pa-victim, sabi naman ng isa pa. Dahil binaboy mo ang pangalan ng mga santos, hindi ka karapat-dapat na magdala ng dangal ng pamilyang ito. Sigaw ni Nanay Isabel. May kinuha siyang gunting sa kanyang bulsa, ang matalas na gunting na ginagamit ko sa pananahi. Nanay, wag po! Please, ang buhok ko! Ito na lang ang alaala ni nanay ko. Pagmamakaawa ko. Hindi dahil sa banidad, kundi dahil ito ang huling bagay na hinawakan ng yumaong ina ko bago siya pumanaw. Sabi niya, ang mahabang buhok ay simbolo ng pasensya at pag-ibig ng isang babae. Wala akong pakialam sa nanay mo. Ang babaeng taksil, walang karapatang maging maganda. Naramdaman ko ang malamig na talim ng gunting sa batok ko. Shwet, shwet. Naririnig ko ang bawat pagputol ng hibla ng aking buhok. Nahuhulog ang mga itim na hibla sa maruming semento ng Cavite. Kasabay ng bawat bagsak ng aking buhok, ay ang pagguho ng bawat pangarap na binuo ko sa loob ng bahay na yon. Hindi ako lumaban ng pisikal, dahil baka maipit ang tiyan ko. Nanatuli akong nakaluhod, nakayuko, habang ang aking mahabang buhok ay nagiging tumpok ng basura sa paanan ko. Tumingin ako kay Danica. Nakatayo siya sa tabi ni Rodel, nakangisi. Hawak ni Rodel ang bewang niya nang hindi napapansin ng mga tao dahil sa gulo. Umalis ka na rito, Mabel. Simula ngayon wala ka ng asawa, wala ka ng bahay, at tandaan mo, ang lupang pinirmahan mo. Akin na yun. Kabayaran yan sa lahat ng pambababaeng ginawa mo. Sigaw ni Rodel bago niya ako talikuran. Iniwan nila ako sa gitna ng kalsada, mag-isa, duguan ng tuhod, at kalbo-kalbo ang buhok. Ang mga kapitbahay ay isa-isang nagsipasok sa kanilang mga bahay, ayaw madamay sa sumpa ng isang taksil. Tumayo ako ng dahan-dahan. Pinunasan ko ang luha sa aking pisngi gamit ang dulo ng aking duster. Tumingin ako sa tumpok ng aking buhok sa semento. Hindi niyo ako napatay. Bulong ko sa sarili ko. Ang boses ko ay wala ng panging inig. Ito ay tuyo at matigas na parang bakal. Kinuha niyo ang buhok ko, kinuha niyo ang lupa ko, pero nakalimutan niyo ang isang bagay. Naiwan niyo sa akin ang gunting. Hindi ko kinuha ang damit ko. Hindi ko kinuha ang kahit anong gamit na binili ni Rodel. Pumasok ako sandali sa likod ng bahay nang walang nakakakita. Kinuha ko ang lumang kahon ng pananahi kung saan nakatago ang duplicate ng titulo at ang ebidensya ng panloloko nila. Lumakad ako palayo. Hawak ang aking tiyan habang ang hangin ng gabi ay humahampas sa aking maikling-maikling buhok. Bawat hakbang ko ay isang panata. Ang bawat hakbang ko palayo sa bahay na iyon ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Malamig ang ihip ng hangin sa aking batok. Isang sensasyong hindi ko kailanman naramdaman sa loob ng maraming taon. Ang aking buhok na dating proteksyon ko laban sa ginaw ay wala na. Ramdam ko ang bawat patak ng hamog sa aking anit, tila bawat isa ay isang karayom na tumutusok sa aking pagkatao. Diyos ko, ganito pala ang pakiramdam na mawalan ng lahat. Naglalakad ako sa gilid ng madilim na kalsada ng Cavite, yakap-yakap ang lumang kahon ng pananahi na gawa sa kahoy. Ito na lang ang natira sa akin. Walang pera, walang damit, at ang masakit pa rito, walang danggal sa mata ng mga tao. Ang tanging naririnig ko lang ay ang tunog ng aking mga tusinela sa kalsada at ang mahinang hikbi na pilit kong ikinukulong sa aking lalamunan. Hindi ako pwedeng umiyak ng malakas. Baka marinig ng sanggol sa tiyan ko ang pagkabasag ng puso ng kanyang ina. Anak, patawarin mo si nanay. Bulong ko habang hinihimas ang matigas kong tiyan.
Hindi tayo susuko. Pangako sa bata, hindi kita hahayaang lumaking walang sisidlan. Sumakay ako ng huling biyahe ng jeepney patungong Dasmariñas. Nakayuko lang ako sa loob ng sasakyan. Ramdam ko ang tingin ng ibang pasahero sa aking gupit na tila pinaglaruan ng daga, sa aking duster na may mantsa ng lupa, at sa aking mga matang namumula. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin ng jeepney. Halos hindi ko makilala ang babaeng nasa harap ko. Ang dating masayahing Mabel ay naging isang anino na lang ng pait at dusa. Pagbaba ko sa kanto, malapit sa bahay ni Tita Sabel, ang kapatid ng nanay ko, ay dun nang bumagsak ang lahat ng emosyong pinipigilan ko. Napasandal ako sa isang post ng kuryente at dahan-dahang napaupo. The internal crumbling was real. Parang gumuho ang bawat pader sa loob ko. Hindi lang buhok ang pinutol nila, kundi ang tiwala ko sa mundo. Bakit ang mga taong minahal mo ng buo ay sila pa ang may kakayahang manira sa'yo ng sagad? Bakit kailangang maging ganito kalupit ang tadhana sa isang babaeng ang tanging hangad lang ay payak na pamilya? Mabel? Diyos ko, Mabel, ikaw ba yan? Narinig ko ang boses ni Tita Sabel. Patakbo siyang lumapit sa akin, bit-bit ang isang lampara. Nang makita niya ang kalagayan ko, ang aking kalbong ulo at ang tila bangkay kong aura, ay binitawan niya ang lampara at niyakap ako ng mahigpit. Anong ginawa nila sa'yo, anak? Anong ginawa nila? Doon na ako humagulgol. Ang iyak na walang tunog ay naging isang mahabang hagulhol ng uwat na loob na binaliwala, ng pag-ibig na naging lason, at ng pagod na walang hanggan. Dinala ako ni Tita sa loob ng kanyang maliit na tiyanggian ng mga tela. Pinunasan niya ang aking katawan ng maligamgam na tubig at binigyan ako ng mainit na kape. Hindi muna siya nagtanong ng marami. Alam niya ang sakit ng isang babaeng tinalikuran ng mundo. Nang medyo kumalma na ako, dahan-dahan kong binuksan ang aking kahon ng pananahi. Doon, sa ilalim ng mga sinulid at karayom, ay kinuha ko ang mga papel na palihim kong tinago bago ako lumayas. Tiningnan ko ang mga delivery receipts na pinapirmahan sa akin ni Rodel noong nakaraang buwan. Sabi niya noon, Mabel, pirmahan mo ito, proof lang na natanggap natin ang mga sinulid. Dahil pagod ako sa magdamag na pananahi, umipirma lang ako ng hindi tumitingin. Ngunit na yon, gamot ang isang magnifying glass na ginagamit ko sa pagbuburda, nakita ko ang katotohanan. Sa bawat receipt, may nakapatong palang manipis na carbon paper sa ilalim. Ang aking pirma sa receipt ay tumatago sa isang dokumento na hindi ko alam. At sa tabi ng bawat pirma ko, may nakasulat na maliit na petsa at code na tumutugma sa mga property listing ni Danica. Tita, hindi lang nila ako gustong palayasin. Boses ko ay malamig, puno ng determinasyon. Ginamit nila ang pagod ko, ang bawat gabing hindi ako natutulog sa pananahi, para nakawin ang lupa ko at lalo pang mang-api ng iba. Napansin ko ang isang receipt na may petsang kahapon. Ito ang huling papel na pinirmahan ko bago ang gulo. Sa likod nito, may bakas ng sulat kamay ni Rodel na nakabaon sa papel. Final transfer done. Danica, the land is ready for the buyout. The profit is ours. Nang hinig ang kamay ko, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang bagong tuklas na armas. Inisip nila na ang isang firmay na katulad ko ay walang alam sa batas. Inisip nila na dahil kalbo na ako at sugatan, susuko na ako sa kalsada. Tita, kailangan ko ng makina. Sabi ko habang tumitingin sa lumang Singer manual machine sa sulok ng kwarto. Para saan, Mabel? Kailangan mong magpahinga. Hindi ako magpapahinga, tita. Tatahiin ko ang bawat piraso ng ebidensya na ito. Kung ginamit nila ang pananahi ko para linlangin ako, gagamitin ko ang talas ng aking mga mata para ibagsak sila. Tumayo ako at lumapit sa salamin. Kinuha ko ang isang itim na bandana at itinali ito sa aking ulo. Ang aking mukha sa salamin ay hindi na ang biktima ng Cavite. Ito na ang mukha ng isang inang handang makipaglaban hanggang sa huling patak ng kanyang dugo. Habang tinitingnan ko ang mga papel, may isang pangalan ang paulit-ulit na lumiletaw sa mga pekeng kontrata ni Danica. Isang pangalang pamilyar sa akin. Mang Carding.
Bakit kasama ang pangalan ni Mang Carding sa lista, ng mga sellers ni Danica? Kung kasabwat siya, bakit parang siya rin ang nanakawan? Tinitigan ko ang pangalan ni Mang Carding, ang treasure operator na pinaratangan nilang lalaki ko. May mas malalim pa palang sikreto sa likod ng mga litratong iyon. Ang ritmo ng lumang makinang ito ang tanging nagpapanatili sa katinuan ko. Pedal, pihit, tahi. Ang bawat tusok ng karayom sa tela ay tila pagtahi ko rin sa nagkakapira-pirasong piraso ng buhay ko. Dito sa maliit na sulok ng tiyanggian ni Tita Sabel sa Dasmariñas, mas ligtas ako pero hindi ako payapa. Paano ako magiging payapa kung sa bawat pikit ng aking mga mata, nakikita ko ang mapang-uyam ng ngiti ni Danica at ang malamig na titig ni Rodel? Mabel? Anak, kumain ka muna ng lugaw. Kanina ka pa dyan sa mga papel na yan. Baka mabinat ka. Masama yan sa nagbubuntis. Pag-aalala ni Tita Sabel habang inilalapag ang isang mangkok sa tabi ng aking makina. Salamat po, Tita. Pero hindi ako pwedeng tumigil. Sagot ko habang hindi inaalis ang tingin sa mga photocopy ng dokumentong nakuha ko. Tingnan niyo po ito. Hindi lang pala ang lupa ko ang target nila. Itong listahang ito, halos lahat sila ay mga babaeng iniwan ng asawa, mga biyuda, o yung mga pamilyang baon sa utang rito sa paligid ng industrial zone. Hinawakan ko ang pangalan ni Mang Carding sa listahan. Nakasulat doon na ibinenta na rin niya ang kanyang maliit na talyer sa kumpanya ni Danica. Pero alam ko ang katotohanan. Mahal na mahal ni Mang Carding ang talyer na yon dahil yon ang tanging alaala ng kanyang yumaong ama. Ginamit ni Rodel ang pagiging treasure operator ni Mang Carding para mapalapit sa akin para magkaroon sila ng ebidensya ng affair kuno. Pero sa likod noon, ninanakawan na rin pala nila ang matanda, bulong ko. Ramdam ko ang pag-init ng aking muka. Mas masahol pa sila sa mga magnanakaw sa kalsada. Ang mga magnanakaw na ito ay nakasuot ng barong at mamahaling dress, gumagamit ng batas para mang-api. Habang hinihigop ko ang mainit na lugaw, biglang bumukas ang maliit at maingay na telebisyon ni Tita Sabel sa kanto ng kwarto. Isang news report ang lumabas. Isang malaking tagumpay para sa Cavite Industrial Hub Expansion sa pangunguna ng kumpanyang D Real Estate Agency na sigura na ang halos 10 ektaryang lupain na gagawing modernong bodega at logistics center. Ayon sa kinatawan ng kumpanya na si Ms. Danica Salvador, lahat ng mga residente ay voluntaryong nakiisa at nabayaran ng tama. Lumitaw sa screen ang mukha ni Danica. Napakaganda niya. May suot na puting blazer at nakatayo sa harap ng mismong lupang minanako sa tatay ko. Sa tabi niya, nakita ko si Rodel. Nakasuot siya ng bagong polo, nakangiti, at tila isang matagumpay na negosyante. Walang hiya kayo? Halos mabasag ang mangkok na hawak ko. Voluntaryo? Binayaran ng tama? Nagsalita si Danica sa interview. We ensure that the community is involved. We help them transition to a better life. Walang pilitan, lahat ito ay para sa progreso ng ating lalawigan. Napakapit ako sa aking maikling buhok na natatakpan ng bandana. Ang kapal ng mukha nilang magsalita tungkol sa progreso, habang ang mga taong ninakawan nila ay nagtatago sa dilim. Tita, tahiin niyo po itong mga uniforme para sa mga factory workers. Ako na ang bahala mag-deliver niyan bukas sa loob ng industrial zone. Sabi ko ng may diin. Pero Mabel, baka makita ka nila Rodel doon. Delikado, malapit na ang kabuanan mo. Iyon nga ang plano ko, tita. Kailangan kong pumasok sa loob. Bilang isang hamak na Therme, walang makakapansin sa akin. Doon ko malalaman kung sino-sino pa ang mga biktima nila. Kailangan ko silang mahanap bago matapos ang buyout sa susunod na linggo. Tumingin ako sa salamin. Ang dating Mabel na iyakin ay wala na. Ang nakikita ko na lang ay ang isang inang handang maging espiya sa sarili niyang lupain. Cliffhanger. Habang inihahanda ko ang mga uniforming ide-deliver, isang lumang resibo ang nahulog mula sa listahan ni Danica. Hindi ito tungkol sa lupa. Ito ay isang medical certificate mula sa isang private clinic. Nang basahin ko ang nakasulat, halos tumigil ang tibok ng puso ko. Patient name, Danica Salvador. Diagnosis,
Infertility. Echo, infertility? Paulit-ulit na nag-echo ang salitang yon sa isip ko. Bigla kong naalala ang sinabi ni Rodel sa recording. After this, Danica will take care of the baby. Kaya ba nila ako gustong ipakulong? Kaya ba nila ako gustong sirain? Hindi lang lupa ang gusto nilang makuha sa akin, kundi ang sanggo na nasa sinapupunan ko. Ang init ng semento sa industrial zone ay tila nanunuot sa talampakan ng aking mga luma at manipis na tsinelas. Mabigat ang bitbit kong bundle ng mga uniforme, pero mas mabigat ang dinadalang sipayo ng aking dibdib at ang walang buwang tiyan na tila bumababa na sa bawat hakbang ko. Sinuot ko ng mahigpit ang aking bandana at ibinaba ang aking tingin. Dito, sa gitna ng ingay ng mga makina at usok ng mga factory, ako ay isang anino lang. Isang hamak na thermite na nagdi-deliver ng mga basahan at uniforme. Walang makakakilala sa babaeng kinalbo at hinamak sa kalsada ng Cavite. Dito ba yung delivery para sa Line 4? Tanong ko sa isang babaeng nakaupo sa labas ng kantin habang pinupunasan ko ang pawis sa aking leeg. Oh, dyan mo na lang ilapag sa tabi ni Aling Nora. Sagot niya nang hindi man lang ako tinitingnan. Si Aling Nora ay isang matandang manggagawa na may malalim na mga guhit sa mukha, tanda ng maraming taon ng pagpapagod. Habang inaayos ko ang mga uniforme, napansin ko ang kanyang mga kamay. Nanginginig ang mga ito habang hawak ang isang pirasong papel. Umiiyak siya ng tahimik. Ang mga luhang pumapatak ay tila nanunuyo agad dahil sa init ng paligid. Aling Nora, ayos lang po ba kayo? Mahina kong tanong habang inaabutan ko siya ng tubig mula sa aking baon. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa. Anak, mawawala na kami ng tirahan. Sabi ng kumpanya, kailangan na naming umalis sa dulo ng buwan. May pinirmahan daw ang asawa ko na contract, pero hindi naman marunong magbasa ang asawa ko. Tila may kuryenteng gumapang sa aking likuran. Sino po ang kumpanya? May kinalaman ba ito sa D-Real Estate? Tumango siya. Isang magandang babae ang pumunta sa amin. Danica raw ang pangalan. Kasama niya ang isang lalaking may dalang truck. Sabi nila, tulong daw yon para sa retirement ng asawa ko. Pinautang kami ng pera para sa gamot, pero ang kapalit pala ay ang maliit naming lupa sa gilid ng creek. Nararamdaman ko ang pangininig ng sarili kong mga kamay. Parehong-pareho ang sistema. Ang loan scheme na ginamit ni Rodel sa akin ay ginagamit din nila sa mga pamilyang hindi marunong lumaban. Pinapautang nila ang mga tao sa oras ng kagipitan, pinapapirma sa mga papel na hindi naintindihan at saka kukunin ang lahat. Hindi lang po kayo ang biktima, Aling Nora. Bulong ko habang hinahawakan ang kanyang magaspang na kamay. Marami tayo. At ang mga taong gumagawa nito sa inyo, kilala ko sila. Biglang lumakas ang bulungan sa loob ng kantin. Napansin ko ang ilang babaeng manggagawa na nagkukumpulan sa tapat ng bulletin board. May bagong anunsyo. Magkakaroon daw ng final public hearing sa barangay hall sa Makalawa. Sabi ng isang manggagawa. Doon na raw ibibigay ang final payments para sa mga lupa. Pero ang sabi-sabi, babawasan daw ang bayad sa mga may legal issues katulad ni Aling Nora at ng iba pang mga sinasabing may kaso. Doon ko napagtanto ang lahat. Ang pagbaratang sa akin na may affair, ang paggawa ng mga peking scandal sa ibang mga babae, lahat yon ay para magkaroon ng legal ground sina Danica na baratin ang presyo ng lupa o tuluyang hindi magbayad. Ginagawa nilang masama ang imahe ng mga may-ari ng lupa para walang kumampi sa amin kapag kinuha nila ang aming mga ari-arian. Nabalik ang alaala ko sa medical certificate ni Danica na nabasa ko kanina. Infertility. Napahawak ako sa aking tiyan. Kung balak nilang kunin ang lupa ko sa Makalawa sa barangay hall, kasama rin kaya sa plano nila ang pagkuha sa anak ko? Ang balak nilang pagpapakulong sa akin dahil sa adultery ay ang magiging paraan nila para ideklarang unfit mother ako at sa kanila mapunta ang legal na kustudiya ng sanggol. Mabel? Anak? Kailangan mo nang umalis. Biglang lumapit si Mang Carding mula sa likod ng factory. Nakasuot siya ng grease-stained na t-shirt at mukhang balisa. Nakita ko ang truck ni Rodel sa gate.
Kasama niya ang mga bodyguard ng kumpanya. Hinahanap ka nila. Bakit nila ako hahanapin dito, Mang Carding? Tanong ko, pilit na pinapakalma ang aking sarili. Nalaman nilang nawawala ang mga delivery receipts sa bahay niyo. Alam ni Rodel na ikaw lang ang pwedeng kumuha noon. Mabel, delikado ka rito. Kapag nahuli ka nila, baka pilitin ka nilang pumirma sa mga waiver para sa custody ng anak mo bago pa man dumating ang hearing. Naramdaman ko ang isang matinding sipa mula sa loob ng aking tiyan. Tila sumasang-ayon ang anak ko. Kailangan na naming kumilos. Mang Carding, kailangan ko ang tulong nyo. Sabi ko habang tinitingnan ko ang mga babaeng biktima sa loob ng kantin. Sa makalawa, sa barangay hall, hindi lang ako ang lilitaw. Lalabas ang lahat ng katotohanan tinahi nila sa kasinungalingan. Cliffhanger. Habang nagmamadali kaming lumabas ni Mang Carding sa back exit ng factory, isang itim na SUV ang humarang sa amin. Bumaba ang window nito at bumungad ang nakakalokong ngiti ni Rodel. Sabi ko na nga ba, dito lang kita mahahanap. Mahal kong asawa. Boses ni Rodel na puno ng pananakot. Masyado kang malikot. Hindi ba sabi ko sa'yo magpahinga ka na lang at hayaan mo kaming mag-alaga sa bata? Hayaan mo kaming mag-alaga sa bata. Ang mga salita ngayon ay tumimo sa isip ko na parang lason. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang lahat, pati ang buhay na nasa loob ko. Huminto ang mundo ko nang marinig ko ang kalansing ng pintuan ng SUV ni Rodel. Ang tunog ng pagbukas nito ay tila haton ng kamatayan sa katahimikan ng eskinita. Lumabas siya, dahan-dahan, suot ang kanyang mamahaling relo at sapatos na binili mula sa perang pinagpuyatan ko sa pananahi. Mabel, bakit ba pinahihirapan mo ang sarili mo? Tingnan mo ang kalagayan mo. Dugyot, kalbo, at nagtatago sa likod ng isang thresher operator na wala namang silbi. Sabi ni Rodel habang humahakbang papalapit. Ang boses niya ay malambot, kasing lambing ng laso na dahan-dahang pumapatay sa biktima. Sumama ka na sa akin. Magpapahinga ka sa isang maayos na kwarto, kakain ka ng masustansya, at pagkapanganak mo, si Danica na ang bahala sa lahat. We can be a family, Mabel. Practical lang tayo. Family? Halos masuka ako sa salitang lumabas sa bibig niya. Ang pamilya ay binuo sa pagmamahal, Rodel, hindi sa pagnanakaw at panlilin lang. Huwag mong babanggitin ang salitang pamilya habang balak mong itapon ang asawa mo at ibigay ang anak mo sa ibang babae. Huwag kang masyadong ambisyosa, Mabel. Isang firmay ka lang. Sa tingin mo ba ay paniniwalaan ka sa barangay hall bukas? Sino ka ba laban sa amin ni Danica? Isang babaeng baliw at taksil sa mata ng lahat. Pang-uuyam niya. Hinawakan niya ang braso ko, mahigpit hanggang sa maramdaman ko ang sakit sa aking balat. Sumama ka na bago ko paggamitan ng dahas ang pagkuha sa'yo. Ngunit bago pa niya ako mahila, isang matigas na kamay ang humawak sa balikat ni Rodel. Si Mang Carding. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng hiya at takot, ngayon ay nadniningas sa galit. Bitawan mo siya, Rodel. Hindi mo ba nakikita nga sasaktan ng bata? Boses ni Mang Carding, mababa pero puno ng awtoridad. Lumayas ka rito, Carding. Baka gusto mong pati itong talyer mo ay mawala ng tuluyan bago matapos ang linggo. Bulyaw ni Rodel. Wala na akong pakialam sa talyer ko, Rodel. Kinuha niyo na ang lahat sa akin. Pero hindi ko hahayang pati ang danggal ng babaeng ito ay kunin niyo rin. Sagot ni Mang Carding. Sa isang iglap, itinulak niya si Rodel at mabilis kaming pumasok sa loob ng talyer. Ikinandado niya ang rehas na pinto bago pa man makahabol ang mga bodyguard ni Rodel. Naririnig ko ang pagdabog ni Rodel sa labas at ang pag-arangkada ng kanyang SUV. Alam kong hindi siya titigil, pero sa sandaling ito, nakahinga ako ng maluwag. Mabel, patawarin mo ako, sabi ni Mang Carding habang hinihingal. Umupo siya sa isang lumang gulong at kinuha ang isang kupas na itim na bag mula sa ilalim ng kanyang workbench. Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo, pero tinakot nila ako. Sabi ni Rodel, papatayin niya ang pamilya ko kung hindi ako susunod sa gusto niya.
Anong ibig niyo pong sabihin, Mang Carding? Tanong ko habang hinahaplos ang aking tiyan na tila kumukulos sa kaba. Inilabas ni Mang Carding ang isang lumang keypad phone. Nung gabing inutusan niya akong lumapit sa iyo para kuhanan tayo ng litrato, hindi lang ako basta sumunod. Natakot ako para sa iyo, kaya palihim kong inirecord ang bawat pag-uusap namin ni Rodel sa cellphone na ito. Inisip ko, ito ang magiging insurance ko kung sakaling ilaglag niya rin ako. Binuksan niya ang recording. Ang boses ni Rodel ay malinaw na malinaw, tila ba nasa tabi ko lang siya? Basta siguraduhin mong mukhang magkayakap kayo sa litrato, Carding. Kapag nagskandalo na ang nanay ko, tapos na ang usapan. Mawawala ng karapatan si Mabel sa lupa. At dahil may kaso siyang adultery, sa akin mapupunta ang bata. Si Danica na ang mag-aalaga sa baby. Kailangan lang namin ng legal na papeles para ideklarang unfit mother ang asawa ko. Madali lang yan. Bayad na ang abogado ko. Sumunog ang bawat salitang iyon sa puso ko. Hindi lang pala pagnanakaw ang plano nila. Ito ay isang planadong pagpatay sa aking pagkatao at pag-agaw sa aking pagiging ina. Ang bawat sipa ng anak ko ay tila sigaw ng katarungan. Carding, sapat na ba ito? Tanong ko. Ang mga mata ko ay nagliliyab na sa determinasyon. Hindi lang yan, Mabel. May isa pa. Sabi ni Mang Carding habang kinukuha ang isang piraso ng gusot na papel. Nakuha ko ito sa opisina ni Danica noong minsan akong pinapunta doon para mag-ayos ng sirang aircon. Isang pre-signed custody agreement. Nakasulat doon na ang bata ay direktang ibibigay sa isang foundation na pag-aari rin ni Danica bago ito formal na ampunin ng kumpanya nila para dalhin sa abroad. Abroad? Halos mawalan ako ng malay sa narinig ko. Ibig sabihin, balak nilang ilayo ang anak ko sa Pilipinas para hindi ko na kailanman mahanap. Mabel, bukas na ang final hearing sa barangay. Yun ang huling pagkakataon natin, sabi ni Mang Carding. Handa ka na bang harapin sila? Tumingin ako sa paligid ng madilim na talyer. Ang bawat piraso ng bakal at langis dito ay saksi sa aking paghihirap. Hinawakan ko ang aking bandana, hinigpitan ang pagkakatali sa aking maikling buhok. Handa na ako, Mang Carding. Hindi na ako ang Mabel na nananahilang sa dilim. Bukas, lahat sila ang makakakita kung paano tumahina ang katarungan ng isang inang minakawan ng danggal. Ang kirot sa ibaba ng aking tiyan ay tila isang babala na hindi ko na pwedeng balewalain. Tuwing hihinga ako ng malalim, nararamdaman ko ang paninigas ng aking matres. Isag paalala na ang anak ko, ang aking munting anghel, ay hindi na makapaghintay na lumabas sa mundong ito. Pero hindi pa pwede, anak. Konting tiis na lang. Kailangan muna nating bawiin ang danggal natin bukas. Narito kami sa likod ng maliit na talyer ni Mang Carding, kasama ang ilang mga babaeng manggagawa mula sa industrial zone na nakilala ko kanina. Si Aling Nora, si Marites, at 3 pang mga ina na biktima rin ng panlilinlang ni Danica at Rodel. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng isang gumbilya, ang aming mga anino ay tila mga sundalong naghahanda sa isang digmaan. Mabel, sigurado ka ba rito? Tanong ni Aling Nora, ang kanyang tinig ay naninginig habang hawak ang isang kopya ng pekeng dokumento. Sila ay may pera, may kapangyarihan. Tayo, sino lang ba tayo? Mga hamak na tirmay at labandera. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Inayos ko ang aking bandana at hinawakan ang kanyang kamay na magaspang. Aling Nora, ang danggal ng isang babae ay hindi nasusukat sa haba ng kanyang buhok o sa kapal ng kanyang pitaka. Nasusukat ito sa tapang nating tumayo kapag tayo ay inapakan. Kung mananatili tayong nakayuko, lalo lang nilang iisipin na tama sila, na tayo ay mga basahan lang na pwedeng tapakan at itapon. Pero ang custody ng anak mo, Mabel. Bulong ni Mang Carding. Yun ang alas nila sa'yo bukas. Gagamitin nila ang peking kaso ng adultery para makuha ang bata. Kinuha ko ang cellphone ni Mang Carding, ang kaisa-isang armas na hawak namin. Ang mga recording ni Rodel ay naroon, ang ebidensya ng kanilang planong ilayo ang anak ko. Pero alam kong hindi sapat ang digital na ebidensya sa isang barangay hearing
na madalas ay nadadaan sa lakas ng boses at kapit sa opisyal. Kailangan nating gawing publiko ang lahat bago pa sila makagawa ng paraan para itago ang katotohanan, sabi ko. Mang Carding, kailangan niyo pong pumunta sa simbahan bukas na madaling araw. Ibigay niyo ang kopya ng recording na ito kay Father Gabriel. Siya lang ang taong rerespetuhin ng barangay captain. At kayo, Aling Nora, dalhin niyo ang lahat ng mga biktima. Huwag kayong magtago. Sabay-sabay tayong lilitaw. Dun sa loob ng madilim na talyer, sa gitna ng amoy ng langis at kalawang, kami ay nagkaisa. Bawat isa sa amin ay may dalang pait, pero ngayong gabi, ang pait na yon ay naging gasolina para sa aming tapang. Hating gabi na nang makabalik ako sa bahay ni Tita Sabel, halos hindi na ako makalakad dahil sa bigat ng aking tiyan at sa dumaraming Braxton Hicks contractions. Ang bawat hakbang ko ay puno ng panalangin. Diyos ko, bigyan niyo po ako ng lakas hanggang bukas ng umaga. Huwag muna ngayon. Pagpasok ko sa kwarto, nakita ko ang aking makinang pantahi. Nakapatong doon ang isang puting tela, isang simpleng barong na tinahi ko para sa anak ko. Hinaplos ko ito. Naramdaman ko ang isang matinding sipa mula sa loob. Tila ba sinasabi ng anak ko na kasama ko siya sa laban na ito? Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag ng isang marahas na katok sa pinto. Dug, dug, dug. Mabel! Buksan mo itong pinto! Sigaw ng isang boses na hindi ko kailanman malilimutan. Si Rodel. Pero hindi siya nag-iisa. Naririnig ko ang tawanan ng ilang kalalakihan sa labas. Mabel, alam naming nandiyan ka. May dala kaming supina. Pinapatawag ka ng korte para sa urgent custody hearing. Buksan mo ito kung ayaw mong wasakin namin ang bahay ng tita mo. Nanginginig ang aking buong katawan. Hindi pa bukas ang hearing sa barangay. Ibig sabihin, minadali nila ang proseso. Gusto nila akong makuha ngayong gabi pa lang para hindi na ako makarating sa barangay hall bukas. Tita Sabel, huwag niyong bubuksan. Sigaw ko habang mabilis kong itinatago ang cellphone at mga dokumento sa ilalim ng sahig na gawa sa kawayan. Narinig ko ang pagkalampag ng pinto. Ang bawat hampas ay tila pagyanig ng buong mundo ko. Napaatas ako hanggang sa sumandal ako sa aking makina. Biglang may naramdaman akong mainit na likidong dumaloy sa aking mga binti. Napatingin ako sa ibaba. Ang aking paningin ay nanlabo. Ang panubigan ko. Pumutok na ang panubigan ko. Cliffhanger. Habang sinusubukang gibain ni Rodel ang pinto, napaluhod ako sa sakit. Ang unang tunay na contraction ay humampas sa akin na parang isang malakas na alon. Sa gitna ng dilim at takot, isang mensahe ang pumasok sa aking lumang cellphone mula sa isang hindi kilalang numero. Nakaalis na ang truck ni Danica. Dala nila ang orihinal na titulo ng lupa mo patungo sa airport. May 30 minuto ka na lang para pigilan sila bago ito tuluyang maibenta sa dayuhang investor. 30 minuto. Habang ang pinto ay malapit ng mawasak at ang anak ko ay nagsisimula ng lumabas. Paano ko lalabanan ang tadhana kung ang sarili kong katawan ay sumusuko na? Ang bawat lagutok ng kahoy sa pinto ay tila isang hampas sa aking namimilipit na katawan. Napakapit ako sa paa ng aking makinang pantahi. Ang bakal nito ay malamig pero ang aking buong pagkatao ay nagliliyab sa sakit. Ang panubigan ko ay patuloy na umaagos, simbolo ng buhay na pilit ng kumakawala, habang sa labas ay kamatayan ng aking danggal ang naghihintay. Mabel! Buksan mo ito! Huwag mong hintayin na kaladkarin kita palabas! Ang boses ni Rodel ay tila hayop na naghahanap ng biktima. Naramdaman ko ang isa pang matinding contraction. Napakagat ako sa aking labi hanggang sa malasahan ko ang dugo. Diyos ko, hindi ngayon. Tulungan niyo po ako. Sa gitna ng dilim, nakita ko ang aking gunting sa ibabaw ng makina. Kinuha ko ito, hindi para manakit, kundi para magkaroon ng lakas. Biglang nawasak ang hamba ng pinto. Pumasok si Rodel, kasama ang dalawang lalaking amoy alak at sigarilyo. Nang makita niya akong nakaluhod sa sahig, namumutla at basa ang duster, hindi awa ang rumihesto sa mukha niya, kundi isang mapang-uyam na ngisi.
Tamang-tama ang dating namin, Rodel, sabi ng isang lalaki. Mukhang nalabas na ang premyo natin. Tumayo ka dyan, Maybel. Sasama ka sa amin sa ospital na kinuha ni Danica. Doon ka mangangganak at doon mo rin pipirmahan ang pagsuko mo sa bata. Sabi ni Rodel habang hinahawakan ang braso ko para itayo ako ng pilit. Bitawan mo ako, Rodel. Hayop ka. Wala kang puso. Sigaw ko kahit na ang bawat salita ay nagdudulot ng hapdi sa aking tiyan. Ngunit bago pa man nila ako mailabas ng pinto, isang ingay ang bumasag sa katahimikan ng gabi sa labas. Hindi ito tunog ng dahas, kundi tunog ng maraming tao. Rodel! Lumabas kayo riyan! Boses yon ni Aling Nora. Sumilip si Rodel sa bintana at nanlaki ang kanyang mga mata. Sa labas ng bahay ni Tita Sabel, nakatayo ang halos 20 katao, mga labandera, mga tiyermay, mga construction worker at ang mga pamilyang ninakawan nila ng lupa. Hawak nila ang kanilang mga sulo, ang kanilang mga placard na gawa sa karton at ang kanilang nagkakaisang galit. Ito ang pamilyang hindi ko kadugo, pero sila ang tumayo para sa akin. Ang mga kapitbahay na dati ay nanonood lang, ngayon ay nakahanay na parang isang pader na bakal. Anong akala nyo? Matatakot nyo kami? Sigaw ni Rodel sa bintana. May dala kaming legal na papel. Ang papel nyo ay kasing dumi ng budi nyo. Sigaw ni Mang Carding na kapapasok lang sa bakod, bit-bit ang kanyang malaking wrench. Rodel, bitawan mo si Maybel kung ayaw mong buong barangay ang sumugod sa inyo. Naramdaman ko ang isa pang contraction, mas masakit, mas matagal. Napasigaw ako sa sakit at doon na nagkagulo. Sinubukan akong hilahin ni Rodel, pero hinarangan siya ni Tita Sabel na kahit matanda na ay buong tapang na sumaksak ng tinidor sa kamay ni Rodel. Aray! Putris na matanda ito! Bulyaw ni Rodel. Doon na pumasok ang mga kababaihan, sina Aling Nora at Marites. Pinagtulungan nilang itulak ang mga kasama ni Rodel. Ang maliit na kwarto ay naging arena ng laban sa pagitan ng mga mapang-api at ng mga nais ng lumaya. Maybel, tara na! Isasakay ka namin sa jeepney ni Carding. Sabi ni Aling Nora habang inaalalayan akong tumayo. Ang airport, hingal kong sabi. Si Danica, ang titulo ng lupa, nasa kanya. Huwag mo nang isipin yon, Maybel. Ang anak mo ang mahalaga, sabi ni Tita Sabel. Hindi, tita. Kung makuha niya ang titulo, wala nang babalikan ang anak ko. Hindi ako papayag na lumaki siyang pulubi habang sila'y nagpapakasa sa sanakaw. Sa gitna ng sakit, ang aking isip ay naging kasing talim ng karayom. Mang Carding, dalhin niyo ako sa kanto ng highway. Doon sila dadaan patungong airport. Alam ko ang shortcut. Maybel, baka manganak ka sa kalsada. Pag-aalala ni Mang Carding, mas mabuting mang-anak sa kalsada na may dangal kaysa sa ospital na magiging kulungan ko. Determinado kong sagot. Isinakay nila ako sa jeepney. Ang mga kababaihan ay sumampa rin, nakapaligid sa akin, tila mga bantay salay. Si Rodel at ang kanyang mga kasama ay hindi makahabol dahil hinarangan ng mga kapitbahay ang gulong ng kanilang sasakyan. Habang tumatakbo ang jeepney sa madilim na kalsada ng Cavite, naramdaman ko ang bawat lubak. Ang bawat tagos ng sakit ay tila isang bilang para sa aking paglaya. Hawak-hawak ni Aling Nora ang kamay ko habang si Marites ay naghahanda ng mga malinis na tela. Hinga ng malalim, Maybel. Kaya mo yan. Malapit na tayo. Pagpapatapang nila sa akin. Tumingin ako sa labas. Nakita ko ang isang itim na SUV na mabilis na bumabagtas sa kabila ng kalsada. Ang SUV ni Danica. Iyan sila! Mang Carding, harangan nyo! Sigaw ko. Ginamit ni Mang Carding ang kanyang husay sa pagmamaneho. Pinaharurot niya ang jeepney at biglang binuweltahan ng SUV ni Danica sa gitna ng tulay. Ang tunog ng pagpreno ay umalingaw-ngaw sa buong palikid. Bumukas ang pinto ng SUV. Lumabas si Danica galit na galit, hawak ang isang kulay brown na envelope. Ano ba? Sinong bastos na driver na ito?
May flight ako! Dahan-dahan akong bumaba ng jeepney, inaalalayan ng dalawang babae. Ang aking puting duster ay basa na ng dugo at tubig. Ang aking maikling buhok ay gulo-gulo. Pero ang aking mga mata ay nakatitig ng diretsyo sa kanya. Hindi ka aalis, Danica? Boses ko ay mahina pero sapat na para patahimikin ang gabi. Ibalik mo ang titulo ng lupa ko. Cliffhanger. Natawa si Danica nang makita ang kalagayan ko. Tingnan mo ang sarili mo, Mabel. Mukha kang basahan na isinuka ng kalsada. Sa tingin mo ba ay may makikinig sa'yo? Sa oras na ito, ang titulo ay nakapangalan na sa amin. Itinaas niya ang envelope, pero bago pa man siya makapagsalita uli, naramdaman ko ang huling puwersa sa aking tiyan. Isang matinding hilab na hindi ko na kayang pigilan. Napakapit ako sa railings ng tulay at sumigaw sa buong lakas ko. Ang titulo o ang buhay mo? Sigaw ni Mang Carding habang ipinapakita ang cellphone na naka-on ang speaker. Naririnig na ang boses ng mga pulis na paparating. Nangimik ang buong hamba ng pinto ng barangay hall nang itulak ito ni Mang Carding. Sa loob, sa ilalim ng malamig na liwanag ng fluorescent, tila tumigil ang oras. Nakaupo si Rodel at Danica sa tapat ng barangay captain, kampanteng naglalabas ng mga dokumento habang si Nanay Isabel ay nasa gilid. May hawak na pamaypay at tila reena kumakatingin sa paligid. Pumasok ako. Inaalalayan ni na Aling Nora at Marites. Ang aking puting duster ay may mansa ng dugo at dumi. Ang aking maikling buhok ay basa ng pawis at nakadikit sa aking noo. Huminto ang lahat. Ang bawat mata sa loob ng hall ay nakatuon sa akin. Sa isang inang tila galing sa isang digmaan. Mabel? Anong ginagawa mo rito? At bakit ganyan ang itsura mo? Sabi ko na nga ba, nabaliw na ang asawa mo, Rodel? Pang-uuyam ni Danica habang dahan-dahang itinatago ang brown envelope sa ilalim ng kanyang bag. Naramdaman ko ang isang matinding contraction. Nanigas ang aking mga panga at ang aking mga kamay ay bumaon sa balikat ni na Aling Nora. Pero hindi ako sumigaw. Tumingin ako ng diretsyo kay Kapitan. Kapitan, huwag niyong pipirmahan ang buyout na yan. Boses ko ay paos pero buo. Ang mga dokumentong hawak nila ay bunga ng panlilinlang. Ninakaw nila ang lupa ko at ninakawan nila ang mga taong kasama ko ngayon. Kapitan, huwag kayong makinig sa babaeng yan. May kaso yan ng adultery. Niloloko niya ang anak ko. Sigaw ni Nanay Isabel habang mabilis na lumapit sa akin at pilit akong itinutulak palabas. Umalis ka rito. Nakakaya ka. Wala kang danggal. Hinawakan ko ang kamay ni Nanay Isabel. Hindi ko siya itinulak, pero timitigan ko siya sa mga mata, ang mga matang puno ng pait na ibinigay niya sa akin. Ang dangal, Nanay Isabel, ay hindi nawawala dahil lang sa pinuto niyo ang buhok ko. Ang dangal ay nawawala kapag ang isang ina ay nakikipagsabwatan para agawan ang kinabukasan ng sarili niyang apo. Napaatras ang matanda. Sa harap ng lahat, inilapag ni Mang Carding ang aking lumang kahon ng pananahi sa ibabaw ng lamesa ni Kapitan. Rodel, sabi mo ay binayaran niyo kami ng tama? Sabi ni Mang Carding habang binubuksan ang cellphone. Pakinggan niyo ito, Kapitan. Umalingaw-ngaw sa buong hall ang boses ni Rodel. Ang pag-amin niya tungkol sa pag-set up sa akin, ang plano nilang kunin ang bata para kay Danica dahil hindi ito magkaanak, at ang bawat barya na ibinulsa nila mula sa mga biktima. Bawat salita ay tila sampal sa mukha ni na Rodel at Danica na ngayon ay unti-unting namumutla. Fake yan! AI-generated yan! Sigaw ni Danica, ang kanyang boses ay tumitili na sa takot. Kapitan, pirmahan niyo na ang clearance! Kami ang may hawak ng orihinal na titulo. Dahan-dahan kong kinuha ang isang piraso ng papel mula sa aking kahon. Ito ang duplicate na palihim kong tinago. Kapitan, tingnan niyo ang pirma ko sa titulo na hawak nila. Bilang isang tirmay, sanay ang mga kamay ko sa maliliit na detalye. Ang bawat pirma ko sa mahahalagang papel ay laging may isang invisible stitch, isang maliit na butas ng karayom sa dulo ng aking pangalan na tanging ako lang ang nakakaalam.
Inilapit ni Kapitan ang magnifying glass sa titulo. Tumingin siya sa akin pagkatapos ay kay Rodel na ngayon ay nagsisimula ng pawisan ng malapot. Wala ang butas na sinasabi mo sa titulong ito, Rodel. Sabi ni Kapitan, ang boses ay puno ng otoridad. Ibig sabihin, ang titulong balak nyo sanang ibenta sa airport na yung gabi ay pekeng kopya na ginawa nyo para makuha ang buyout money. Nanlumo si Rodel. Tumingin siya kay Danica pero ang babae ay mabilis na tumayo at kinuha ang kanyang bag. Wala akong kinalaman dito. Si Rodel ang gumawa ng lahat. Siya ang nag-utos sa akin. Traidor ka! Bulyay ni Rodel. Nagkaroon ng gulo. Sinubukan nilang magsisihan sa harap ng lahat habang ang mga pulis na tinawagan ni Mang Carding ay pumasok na sa hall. Pero sa gitna ng lahat ng ingay, naramdaman ko ang pinakamatinding sakit. Nepaluhod ako sa gitna ng barangay hall. Ramdam ko ang ulo ng aking anak na pilit nang lumalabas. Mabel! Ang bata! Sigaw ni Tita Sabel. Tumingin ako kay Rodel na ngayon ay pinapatungan na ng posas. Tumingin ako kay Danica na huling-huli sa akto ng pagtatago ng mga dokumento. At tumingin ako kay Nanay Sabel na ngayon ay nakatungo na lang sa iya. Hindi niyo nakuha ang lahat. Hingal kong sabi habang ang luha ng katarungan at sakit ay naghahalo sa aking pisngi. Ang anak ko ay lalabas na may pangalan at may tahanan. Isang mahabang sigaw ang kumawala sa aking lalamunan. Hindi ito sigaw ng talo. Ito ay sigaw ng inang-inang nagtagumpay sa gitna ng unos. Ang boses ng isang bagong silang nasanggol ay tila isang banal na awit na nagpatahimik sa buong barangay hall. Ang unang iyak nito ay mas malakas pa sa sigawan ng mga nag-aaway, mas matapang pa sa boses ng mga pulis, at mas malalim pa sa pait na itinanim sa puso ko. Isang batang babae, Mabel, isang napakagandang batang babae. Bulong ni Tita Sabel habang dahan-dahang inilalapag ang sanggol sa aking dibdib. Sa gitna ng pagod at hapdi ng aking katawan, naramdaman ko ang init ng kanyang balat. Ang maliit niyang kamay ay tila humahawak sa aking daliri, isang tahimik na pangako na hindi na kami kailanman mag-iisa. Sa sandaling yon, ang paligid ay naglaho. Wala na ang amoy ng lumang gusali. Wala na ang ingay ng mga tao. Ang tanging naroon lang ay ang tibok ng puso naming dalawa. Ilabas na sila! Ang utos ng pulis ang bumasag sa katahimikan. Napatingin ako sa pintuan. Nakita ko si Rodel at Danica na pilit na isinasakay sa patrol car. Ang mukha ni Danica, na dati ay puno ng kolorete at kapalaluan, na yon ay punong-puno ng takot at luha. Nawala na ang kanyang lisensya, ang kanyang pangalan at ang kanyang kalayaan. Si Rodel naman ay lumingon sa huling pagkakataon. Tumingin siya sa akin at sa sanggol na nasa bisig ko. Nakita ko ang pagsisisi sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa mahal niya kami, kundi dahil napagtanto niyang sa huli, wala siyang nakuha. Natalo siya sa larong siya mismo ang bumuo. Naiwan sa gilid si Nanay Sabel. Ang matapang at malupit na biyenan ay tila lumiit ang katawan. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin nang ing-inig ang mga kamay habang hawak ang kanyang trinitiyang tranghat. Mabel! Boses niya ay gumaralgal. Patawarin mo ako, anak. Nung nakita ko ang bata, naalala ko ang sarili ko. Nung iwan ako ng asawa ko, ganito rin ang naramdaman ko. Akala ko sa pagiging matigas, mapoprotektahan ko ang anak ko. Pero naging halimaw pala ako gaya ng taong nanakit sa akin. Tinitigan ko siya. Walang galit, pero wala ring pilit na pagpapatawad. Nanay Sabel, ang katarungan ay nangyari na. Pero ang tiwala, yun ang pinutol nyo kasabay ng aking buhok. Hahayaan ko kayong makita ang apo nyo, dahil dugo nyo rin siya. Pero hindi ko nahahayaan na saktan nyo muli ang ina niya. Tumungo ang matanda, umiiyak sa hiya at pagsisisi. Ito ang kanyang karma. Ang mabuhay sa natitirang mga taon niya na alam na ang tanging anak niya ay nasa likod ng rehas dahil sa sarili nilang kasakiman. Makalipas ang 1 taon, matingkad ang sikat ng araw sa labas ng aking bagong gawa na tiyanggian sa Dasmariñas.
Ang bagong simula ang nakasulat sa karatula na gawa sa kahoy. Sa loob, hindi lang tunog ng mga makina ang maririnig, kundi ang tawanan ng mga kababaihan. Sina Aling Nora, Marites, at iba pang mga inang ninakawan ng lupa ay narito na rin, nagtatrabaho bilang mga thirmay sa aking maliit na kooperatiba. Ang lupa ko sa Cavite? Nabawi ko ito sa tulong ng mga ebiden, siya ni Mang Carding at ng batas. Hindi ko ito ibinenta. Sa halip, ginawa namin itong isang maliit na daycare center para sa mga anak ng mga factory workers. Hinaplus ko ang aking buhok. Ngayon ay hanggang balikat na ito, makapal at makinang. Hindi na ito ang buhok na sumisimbolo sa aking dusa, kundi buhok na sumisimbolo sa aking muling pagkabuhay. Nanay! Nanay! Tumakbo papalapit sa akin ang aking anak na si Hope. Binuhat ko siya at hinalikan sa no. Tumingin ako sa labas, sa kalsada, kung saan minsan akong lumakad ng kalbo at sugatan. Natutunan ko na ang katarungan ay hindi laging dumarating sa parang gusto natin, pero laging dumarating ito sa tamang panahon. Ang pagiging thirmay ay hindi lang tungkol sa pagtahi ng tela. Ito ay tungkol sa pagtahi ng isang buhay na kahit gaano man kapunit ay kayang-kayang buuin muli basta't may katotohanan at tapang. Ina lang ako. At dahil sa pagiging ina, natagpuan ko ang lakas na hindi kailanman kayang nakawin ng kahit sinong lalaki o kumpanya. Natapos ang kwento ni Mabel, hindi sa isang marangyang kasal o sa pagbabalik ng isang lalaki, kundi sa pagbabalik ng kanyang sariling danggal. Minsan, ang pinakamalakas na sigaw ng katarungan ay hindi nanggagaling sa korte, kundi sa unang iyak ng isang sanggol na isinilang sa gitna ng pagsubok. Mamamahal kong tagapakinig, nawai magsilbing inspirasyon ang kwento ni Mabel sa bawat isa sa inyo. Sa bawat babaeng nakaranas ng pambabalasubas, sa bawat inang tinalikuran ng pagkakataon, tandaan ninyo, hindi ang buhok o ang yaman ang nagbibigay sa inyo ng halaga. Ang tunay na ganda ay nasa inyong paninindigan at sa kakayahan ninyong tumahin ng bagong simula mula sa mga punit-punit na pangarap. Sino sa inyo ang nakaranas na rin ng kawalang katarungan mula sa pamilya? Kung kayo ang nasa kalagayan ni Mabel, magagawa niyo rin bang harapin ang inyong biyenan at asawa sa gitna ng inyong panganganak? Sana ay nagustuhan ninyo ang ating kwento para sa araw na ito. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-comment ng inyong mga salubin sa baba. Gusto naming marinig ang inyong kwento. Saan man kayo naroroon ngayon, sa trabaho, sa bahay o sa biyahe, nawa imanatiling matatag ang inyong puso.